nakakanin kayo ng laman, nakakanin kayo talaga ng laman. Ako, umaamin ako ng tao na napapatay ko. Kaya mo bang gawin yan para sa bayan? Alam nyo, sa totoo lang, pagka nakikita ko yung ganito, yung kinakaya-kayanan ninyo, yung sambayan ng Pilipino na nagpapasweldo sa inyo, nagbibiit ako. Malayo ito sa pinalumpaan natin nung tumanggap tayo ng trabaho sa gobyerno. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si dating PIDEA agent Jonathan Morales. Alam nyo, napakatagal kong inantay yung pagkakataon na ako ay maimbitahan dyan sa House of Representatives. Subalit, talagang yung mga pagkakataon na yun, dumating ako doon sa punto na talagang seryoso akong kinausap ng aking abogado na si Atty. Vincent Adong. Ang tapang kahit kailan pwede mong ipakita. Subalit, depende sa laban na pupuntahan mo. Sa mga pagkakataong katulad nito, kung saan yung kalaban natin ay hindi lumalaban ng patas. Nagtatago ang mga ito sa kapangyarihan, taglay ng legislative power. Ginagamit nila yung kapangyarihan na pinagkaloob ng ating saligang batas. Kapangyarihan siyang sisiin sa karapatan ng lahat ng Pilipino. Bagamat nag-aagaw yung damdamin ko at doon sa maganda at legal na suhestyon ng ating abogado. Labagman sa kalooban ko, sinunod ko siya at ganoon din ng konsensus ng karamihan sa mga kasama ko. Gusto ko talagang makaharap si Congressman Lopez, si Dan Fernandez, si Congressman Patuano, at iba pa, upang pamukha sa kanila, ginagawa niyo ba talaga yung mandato na pinagkaloob sa inyo ng taong bayan? Nanginginig ako bilang isang dating alagad ng batas. Gusto ko talaga silang sampalin ng katotohanan. Bakit? May nabago ba sa buhay namin kaysa sa mga buhay ninyo ngayon? Saan galing yung mga ginagastos ninyo? Saan galing yung mga suot-suot ninyo? Yung mga sasakyan yung bulletproof? Yung mga alahas ninyo? Yung mga suot-suot ng mga asawa ninyo? Ng mga kapit ninyo? Yung mga pamumuhay ninyo? Saan galing? Kami, ako, nagpapakamatay, nakikipagparilan, umaharap sa bala, umaharap sa panganib para sa bayan. Kayo, anong ginagawa ninyo? Di ba? Anong ginagawa ninyo? Ikukulong ninyo ako? Sige, walang problema sa akin yan. Pero, sisiguruhin ko, kakalagkarin ko kayo at ilalagdag ko ang lahat ng katarantaduhan nyo sa sambayan ng Pilipino. Yan ang gusto ninyo, di ba? Ako lang at kaming mga vloggers ang kaya ninyo.
si Bongbong Marcos. Bakit hindi mo pinahan? Hindi sa Marcos. Puro kayo sindikato. Mga ipokrito kayo. Ha? Nakakarinig kayo ng laman. Nakakarinig kayo talaga ng laman. Ako, umarapin ako ng tao na napapatay ko. Kaya nyo bang gawin yan para sa bayan? Alam nyo, sa totoo lang, pagka nakikita ko yung ganito, yung kinakaya-kayanan ninyo, yung sambayan ng Pilipino na nagpapasweldo sa inyo, nagbibiit ako. Malayo ito sa pinalumpaan natin nung tumanggap tayo ng trabaho sa gobyerno. Nangako tayo sa sambayan ng Pilipino na ipaglalaban natin ang kanilang karapatan. Pero asan kayo ngayon? Nasaan kayo ngayon? Kayo sana ang inaasahan namin na tatayo sa unahan namin. Ipagtatanggol ang saligang batas. Pero ano kayo? Wala. Kinatatakutan ito. Adi! Bakit? Meron dyan mga dating pulis, mga dating military. Asan kayo ngayon? Naging politiko kayo. Magnanakaw na nga kayo noon. Magnanakaw pa rin kayo ngayon. Mga liman! Buhay! Magandang hapon, magandang tanghali sa inyo. Nandito tayo para questionin yung motibo nitong House of Representatives. Unang-una, bakit kami pinagbibintangan na tumatanggap ng pera galing sa mga tractor, sa sinasabi, at gano'n din sa mga pogo. Ang tanong lang naman simple, di ba? Sino ba ang mga nagbago ang buhay? Di ba? Sino yung mga naka-bulletproof ngayon? Sino yung mga nagsusuot ng mga milyong-milyong halaga ng alahas? Sino yung mga nagsusuot ng mamahaling mga accessories? Mga bag, sapatos, sinturon, damit. Diba? Kung ikaw ay naglilingkod sa taong bayan, nagseserbisyo ka, dapat marunong kang mahiya, di ba? Kami ang pinagsibintangan na tumatanggap doon sa mga sindikato. Hindi kaya kayo, yung sinasabi ninyong kami ay tagapagtanggol ng mga narko at saka ng mga pogo, hindi kaya kayo ang mga narco-politician? Di ba? Tignan ninyo yung mga sarili nyo. Tignan ninyo kung ano yung binibintang nyo sa amin, kayo yan. Di ba? Nagtatago kayo sa power ng lehislatura. Kung meron kayong ebidensya laban sa amin, bakit hindi kayo mag-file ng kaso? Para yan ay masagot namin. Ano ang motibo ninyo? Gusto nyong ipakulong kaming lahat. Gusto nyong ipakulong kami hanggang matapos ang eleksyon. Bakit? Para hindi namin mailantad ang mga kapulukang ginagawa ninyo, ang mga pag-aabuso na ginagawa ninyo sa inyong tungkulin, yung mga pagdanakaw ninyo. Kaya kami nandito para questionin itong mga ginagawa ninyo, kung ano yung motibo ninyo. Kaya kami nandito. Akala ninyo, basta-basta kami kakagat sa mga inilatag yung pain. Yung inilatag yung lambat
walang silbi. Ha? Walang silbi. Nagpauto na naman kayo. Akala nyo maiisahan nyo ang mga vloggers. Akala nyo ang mga vloggers kapareho nyong syunga. Yun po.